kasalukuyang naka-livestream sa Facebook page ng ating parokya, San Lorenzo Ruiz Parish, Quezon City. Ang lahat ay pinapaalalahanang manamit ng naaangkop at aktibong makilahok sa ating pagdiriwang. Tawag sa ikakasal. Si Milerio Gumasing Katanaig, 41 taong gulang, nakatira sa Barangay Katmon, Santa Maria, Bulacan, ay ikakasal kay Maria Edeleli Ragudo Bungay, 37 taong gulang, nakatira sa Tierra Verde 2, Barangay Pasong Tamo, Quezon City, sa September 14, 2024, sa San Lorenzo Ruiz Parish, Culiat, Quezon City. Si Jordan P. Miku, nakatira sa Bai Compound, Visayas Avenue, Barangay Vasra, Quezon City, ay ikakasal kay Stephanie Mirel C. Gomez, nakatira sa Casanova Drive, Barangay Culiat, Tandang Sora, Quezon City, sa October 3, 2024, sa San Antonio de Padua Parish, Silang, Cavite. Si Justin Paul B. Ramos, 28 taong gulang, nakatira sa Alan Bean Street, Doña Faustina Village 2, Tandang Sora, Quezon City, ay ikakasal kay Jonah B. Kerubin, 27 taong gulang, nakatira sa Tierra Nova, Main Bagumbong, Caloocan City, sa September 18, 2024, sa Santo Niño de Congreso Parish, Caloocan City. Si J. Lorenzo Mari Simbulan, 29 na taong gulang, nakatira sa Sampaloc, Manila, ay ikakasal kay Glenn Therese Tew, 28 taong gulang, nakatira sa Doña Faustina Village, Barangay Culiat, Quezon City, sa September 28, 2024, sa St. Anthony of Padua Parish, Nasugbu, Batangas. Tumayo po ang lahat para sa Orasyo Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagkumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawan ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon, ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang nag-uudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga makapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwalaang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan, kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal, kung saan may pinsala,
kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at Reyna ng Kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Manatili pong nakatayo para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Panginoon si Santa Maria. At siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Maria, ang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo ang aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Kristong anak mo, pakundangan sa mahal na pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus. Pakinabangan namin ang biyaya ng kanyang pagkabuhay na mauli sa kaluwalhatian ng langit, sa pamamagitan ni Kristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon ay ang ika-22 linggo sa karaniwang panahon. Ang tema ng ating misa ay mamuhay tayo ayon sa utos ng Diyos. Mula nang unang magkasala sina Adan at Eva, ang puso ng tao
ay nananatiling nakalantad sa mararahas na puwersang sumisira sa mga tao at lipunan. Sa mga kautusan, ibinigay sa atin ng Diyos ang mabisang pananggalang na nagpoprotekta sa atin mula sa karahasan ng mga mapanirang simbuyo at nagbibigay daan sa atin na mamuhay ng may pagkakaisa, pakikipagtulungan at kaganapan. Tungkulin natin na isabuhay ang mga utos ng Diyos at gawin itong batayan ng ating matuwid na pamumuhay. Sa pagdiriwang ngayon ng Eukaristiya, taimtim nating ipagdasal ang pagpapahalaga sa mga utos ng Diyos at pagtalima rito di lamang bilang mga individual, kundi pati na rin bilang isang pamayanan at isang bansa. Tumayo na po ang lahat para sa ating banal na misa. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon. Sa piling sariwain, pagliligtas niya sa atin. Kaya nating alalahanin, panahong tayo'y nalibing, ng ngalan niya'y ating sabihin, paanong di tayo likapin. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po, Father. Sa banal ng Eucharistia ito, manalangin tayo sa mga kaarawan ni na Dominic, Hiro Macaso at Ana Garcia. Sa kahilingan ni Antonio at Catalina Feliciano at Padre Rico Lapinig. Sa mga kaluluwa sa ating mga kapatid Irenea Abrigonde, Mauro Arao, Aurelia Diego at Padre Johannes Sono Pribadi SCJ. Ngayon, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging karapat-dapat sa pagdiriwang ng banal na paghahaing nagdudulot ng kapatawaran ng may kapal.
tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagana, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon namin mulain ang langit, Ama makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa akin. Ikaw lamang ang Anak, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanan pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kaloobay manuod ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantok upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalataya iyong ipinakaloob. Mapagyaman mo ang kabutihan iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkup sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang pagsasabuhay sa utos ng Diyos at pag-iwas sa pagmanipula rito, ang malinaw na tanda ng ating paggalang at pagpapahalaga rito. Ganito ang mensahe ni Moises sa bayang Israel noong higit sa 3,000 taon nang nakalipas at sa atin din ngayon. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuro ko sa inyo. Huwag ninyong ito daragdagan ni babawasan. Sundin ninyo ito ng walang labis at walang kulang. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pang-unawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ang ganito, 'Ang bansang ito ay matalino at may malawak na pagkaunawa.' Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tuntuning kasing inam ng mga tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Sino kayang tatanggapin sa templo ng puon natin? Yaong mga masunurin sa iyo ay nakikinig at ang laging ginagawa ay naayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, yaong gawang paniniray hindi niya naiisip. Sino kayang tatanggapin sa templo ng puon natin? Kailanman siya'y tapat makisama sa kapwa. Sa kanyang kaibigay wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita at itinutumpok niya ang matapat sa lumikha. Sino kayang tatanggapin sa templo ng puon natin? Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang at kahit na anong gawi hindi siya masuhulan upang yaong walang salay patawan ng kasalanan, ang ganitong mga tao ay mag-aani ng tagumpay. Sino kayang tatanggapin sa templo ng puon natin? Sa pagbasang ito, binibigyang diin ni Apostol Santiago ang pangangailangang patunayan natin ang ating pananampalataya sa mga konkretong pagpapahayag ng Kristiyanong pagmamahal. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago. Hindi niya tayo iniiwan o binabayaan man sa dilim. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilikha. Buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na natanim sa inyong puso. Ito ang makakapagligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ganito ang pagkarelihiyoso na minamarapat at kinalulugdan ng ating Diyos at Ama. Tulungan ang mga ulila at mga babaeng balo sa kanilang kahirapan at ingatan ang sarili na huwag mahawa sa kasamaan ng sanlibutang ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseo at ilang iskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila ang ilan sa mga alagad ni Jesus
ay kumain nang hindi muna naghugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseyo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseyo at mga Skriba, "Bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila ng hindi man lamang naghuhugas ng kamay ayon sa paraang inuutos." Sinagot sila ni Jesus, "Tama ang hula ni Isaias tungkol sa inyo. Mapag-imbabaw nga kayo, gaya ng kanyang isinulat. Paggalang ng handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit pagsambang ginawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinurong utos ng may kapal. Winawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos, at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao." Muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pangdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan, at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ang mga Parisyo nagturo at may pananampalataya sa anong tinawag bilang batas ng mga matatanda. They believe in the law of tradition and they strictly observe it. Kung hindi sundin ito, ibig sabihin mag-offend sa Ginoo, makagalit sa Panginoon. Si Jesus nag-respect din sa mga law sa tradition, law o batas sa mga matatanda. Pero hindi ganun ang kanyang understanding. Jesus sees the deeper part of the person, the intention of heart, the disposition in implementing what is written according to the law. What is important for Jesus is renewal, conversion,
charity, those things are the one pleases God. Not first of all strictly observation of the law, of the tradition, or the law of the elders. Not because of obedience or strictly observation to the rules. What matters for Jesus, according to Jesus, is love. How we love others. Of course, after loving God, how we serve God and others. Love is the very basic. Love is the foundation of any words coming out from our mouth and actions yang ginawa sa mga tao. The question is it good to keep the tradition? Is it good to keep good tradition from our ancestors, from our elders? Of course, it is good to keep those traditions, but we do not stop on those traditions. We have to go beyond. For what we keep, we strictly observe the rule of the law or the tradition of the elders, but without love. For what? We strictly observe the tradition of the elders, but we look at others as slaves. We become Lord in front of the other people. For what we strictly observe the law, but we don't have compassion. We have tendency blaming others, and we would say to ourselves that we are always right. That is not supposed to be. For what we have good implementation of the law, of the rite, of the ceremonies, of the liturgy, but we don't have sense of forgiveness to others. Ganon po ang ating understanding. Let us be reminded, and in the same time, let us reflect this more deeply. Thanks God we have a good tradition in our church. I like ceremonies. We have a good tradition of prayer. We have good tradition of liturgy, novenas. But those beautiful traditions will not make sense if we don't have charity. If we don't have love. Sundin parang pangkitang tao. That is the simple message out of this. In the reading on August 28, we were reminded about exterior and interior. Maraming mga tao ngayon gusto mag-decorate sa kanilang sarili. Yeah. Hindi lang sa body, pero sa lahat. Tendency to show something. Kung gwapo sila, gwapa sila. Mayaman sila. They are rich at iba. But we are reminded here about something which is more important, the interior aspect of our life. The deeper aspect, the spiritual aspect behind. Because that is the very important thing before.
something coming out from our mind, from our mouth, from our thought. Aside from that, brothers and sisters, we are also reminded here to become, as I mentioned before, to become more inclusive. Yeah. To include others in our way, looking for God, not to separate others like the Pharisees would do. The Pharisees give us impression that they want to be saved alone, only their group, but not others. Let us be careful with this kind of mentality. Siyempre walang parisyo dito. Ang parisyo nandun sa Middle East. Yeah. But be careful with Pharisees mentality sa ating buhay, sa ating community, sa ating simbahan, sa ating society. My brothers and sisters, let us decorate our life, exterior and interior, lahat. So let us beautify our life in both aspects, but especially the inner aspect. Yung sa labas, I believe automatically will follow. The original, which is visible in our life, is coming from inside. But if what we have as the inside aspect, the interior aspect is good, beautiful, maganda, we don't have to worry what will be coming out. May the good Lord bless all of us. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipinaalala sa atin ngayon ng mabuting balita ang dakilang kahalagahan ng paglinang ng tamang saloobing moral at ng pagsunod sa utos ng Diyos. Bunsod ng pananalig sa kanyang pagmamahal sa atin, manalangin tayo. Bukal ng kabanalan, dinggin mo kami. Bukal ng kabanalan, dinggin mo kami. Para sa simbahan at mga pinuno nito, naway isaayos nila ang kanilang mga pinahalagahan nang hindi napadadala sa mga uso o sa hinihingi ng pagkakataon. Manalangin tayo. Bukal ng kabanalan, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga magulang, naway turuan nila ang kanilang mga anak sa pamamagitan ng salita at mabubuting halimbawa, at naway ang kanilang asal ay tuwinang gabayan ng utos ng Diyos. Manalangin tayo. Bukal ng kabanalan, dinggin mo kami. Para sa lahat ng nagtuturo ng relihiyon, naway akayin nila ang kanilang mga estudyante sa isang maayos na pagtanggap sa mga pagpapahalaga ng Ebanghelyo
upang mamuhay alinsunod sa ganitong mga pagpapahalaga, manalangin tayo. Bukal ng kabanalan, dinggin mo kami. Para sa kabataan sa buong mundo, lalo na sa ating bansa, naway tanggihan nila ang anumang panghamak at di karapat-dapat sa tao at tubdin ang sa kanila'y nagpapadakila. Manalangin tayo. Bukal ng kabanalan, dinggin mo kami. Para sa ating lahat, naway mapanatili natin na walang bahid ng maruruming isipan at hangarin ang ating mga puso. Manalangin tayo. Bukal ng kabanalan, dinggin mo kami. Para sa lahat ng kasapi sa Catechetical Ministry, naway sila'y suportahan ng kanilang komunidad sa kanilang mahalagang misyong pagtuturo ng pananampalataya. Manalangin tayo. Bukal ng kabanalan, dinggin mo kami. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan at ang lahat ng kahilingan para sa banal na misang ito. Manalangin tayo. Bukal ng kabanalan, dinggin mo kami. Panginoong Diyos, isinugo mo ang iyong anak upang ipaalaala sa amin ang pangailangan sa mga tamang pagpapahalaga sa buhay. Ipagkaloob mo sa amin ang biyaya na malaman namin ang tama, gawin ang mabuti at magpunyagi sa paglilingkod sa iyo hanggang sa wakas ng aming buhay. Amen. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo ang aming kalayaan, ang aming kalooban, ang isip at ngunit ako. Lahat ng hawak ko, lahat ng loob ko, lahat ay aking alay sa iyo. Mula sa iyo ang lahat ng ito, muli kong handog sa iyo. Patnubayan mo't panaling ang lahat ayon sa kalooban mo. Magutos ka, Panginoon ko, naging tatalima ako. Ipagkaloob mo lamang ang pag-ibig mo at lahat tatalitan mo. Mula sa iyo ang lahat ng ito, muli kong handog sa iyo. Patnubayan o pag-ariang lahat ayon sa kalooban mo. Magutos ka, Panginoon ko, naging tatalima ako. Ipagkaloob mo lamang ang pag-ibig mo at lahat tatalitan mo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbasbas na sa amin tumutubos upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos sa pagkakaloob ng iyong pagmamahal
sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, na sa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan. Ang Espiritu Santo'y unang aming bigay ng anak mong naglagak sa amin katiyakan, nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, pusmos na walhati ang langit at lupa. Hosana sa kahitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, inawagan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawagan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay kunitahin, sarili ang inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin ang
ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamok namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang silang muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugot-lugot sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus ng Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pakalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain. At sumainyo rin. Ngayon, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, maawa ka. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, maawa ka. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen.
Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsasalo-salo sa pagkain mong bigay ay humihiling ng lakas mong inilaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalap sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Magsiluhod po ang lahat para sa nobena para kay San Lorenzo Ruiz. Paunang panalangin. O Diyos na bukal ng lahat ng kabutihan, nagpapatira pa kami sa iyong harapan at humihiling na sana'y maging mabunga sa aming isip at kaluluwa ang nobenang ito na inaalay namin sa karangalan ng aming pintakasing si San Lorenzo Ruiz. Liwanagan mo ang aming pag-iisip upang makilala namin ang mga katotohanang itinuro mo sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Papag-alabin mo rin sa pag-ibig ang aming mga puso upang ito ay maging laging laan sa pag-ibig sa pananampalataya hanggang sa ito'y maitaguyod at maipagtanggol namin tulad ng ginawa ni San Lorenzo Ruiz. O mahal na Birhen, dumudulog kami sa iyo bilang ina ng aming mananakop. Ina rin ng sangkatauhan at halimbawa sa kababaang loob at pagkamasunurin. Sa tulong ni San Lorenzo Ruiz na kinasihan ng pag-ibig sa iyong pangalan, idalangin mo na kamtin rin namin ang biyayang tinatanggap ni San Lorenzo Ruiz na mahalin ang aral at turo ng Panginoon hanggang sa huling sandali ng buhay. Amen. Panalangin para sa ika-6 na araw. O San Lorenzo Ruiz, ikaw na pintakasi ng buong bansa, sapagkat ikaw ang kauna-unahang santo na ipinahayag ng buong dangal. Ikaw rin na nagpakita ng mabuting halimbawa bilang ama ng tahanan at butihing asawa. Idalangin mo na kami maging tunay at tapat na kasapi ng aming pamilya. Lumalapit kami sa iyo upang humingi ng tulong at biyaya na magampanan namin ang aming mga tungkulin tulad ng iyong halimbawa. Bilang anak ng pananampalatayang Kristiyano at kabilang sa isang angkang may paniniwala sa Diyos. Kung paanong minahal mo ang iyong asawa at mga anak at sa gayon ay naging marapat ka sa mata ng Panginoon. Idalangin mo na magkaroon din kami ng biyaya ng pagmamahal sa lahat ng mga bagay tungo sa kagalingan ng aming angkan at mga kamag-anak. Manahimik pong sumandali at banggitin ang ating mga kahilingan. Ilawit mo sa amin ang iyong pagkalinga at hilingin sa Panginoong tinatamasa mo sa langit na ang pamilyang kinabibilangan namin ay lubos na makatupad sa mga tungkulin sa Diyos at sa kapwa, alang-alang sa mga biyaya ng Sagrada Pamilya, Jesus, Maria at Jose. Amen. Manatili pong nakaluhod para sa nobena kay Santa Clara ng Assisi. Panalangin para kay Santa Clara. O Santa Clara, kaisa sa kaluwalhati ng Panginoon, pinagkakalooban ng kapangyarihan maghimala, sa tuwina at pinagpalang magbigay ng tulong kaginhawaan sa may karamdaman. Sumasamo kami sa iyo, tulungan mo kaming makamtan mula kay Jesucristo sa awa ni Mariang Birhen ng kanyang ina. Ang kahilingang buong katapatan at kataimtiman naming hinihingi. Ito'y naway maging karapat-dapat makapagbigay karangalan sa ngalan ng Diyos at makabuti sa kaganapan ng aming kaluluwa. Pinupuri ka namin, Santa Clara, dahil itinalaga mo ang iyong buhay sa banal na karupaan at panalangin upang masundan
ang bakas ni Kristo. Tulungan mo kaming magkaroon ng pagtitiwala sa Ama, gaya ng pagtitiwala mo sa Kanya, na laging bukas palad at ng matiwasay na pagtanggap sa Kanyang kalooban para sa amin. Amen. Santa Clara ng Assisi, ipanalangin mo kami. Panalangin para kay San Juan Maria Vianney. San Juan Maria Vianney, pintakasin ang tanang mga apostol ng kawan, ipanalangin mo kami. Walang kawalang pag-asa, paghihirap o pagsubok ang humadlang sa iyo. Walang pag-uusig, pagdarilata o pagtitiis ang kailanman nakasipayo sa iyong nag-aapoy na pagnanasang maglingkod. Sapagkat iniugat mo ang iyong sarili, maging sa iyong karupukan at kahinaan kay Jesus na siyang pinagmumula ng iyong lakas. Tulungan mo kaming mga naghihirap, sinusubok at nangangamba. Nanganganib kaming tangayin sa kawalan. Akayin mo kaming kumatig sa pagmamahal ng Panginoon upang ang aming pagsisilbi ay magkaroon ng tunay na pagmumunga. Ang puso ni Jesus ay marunong makinig at makiramdam sa kilos ng Espiritu na nagpapakita sa kalooban ng Ama. Tulungan niyo kaming hanapin ang landas na ipinatatahak sa amin. Ang puso ni Jesus ay pusong nag-aapoy para sa kaharian ng Diyos. Magsumikap sana kaming maipagkamit ang katarungan at kapayapaan. Ang puso ni Jesus ay handang mag-alay ng buhay para sa tupa. Gaya mo, ihandog nawa namin ang aming sarili tulad ng aming mabuting pastol. Amen. San Juan Maria Vianney, ipanalangin mo kami. Magsiupo po munang sumandali para sa ilang paalaala. Una, meron po tayong second collection para sa pagpapatayo ng Kristong Hari, Parish at Shrine of the Youth. Ikalawa, sa darating na Sabado, September 7, ay gaganapin po natin ang Dawn Procession sa ganap na alas 5 ng umaga. Ang lahat po ay inaanyayahang dumalo sa ating buwanang pagprosesyon sa bawat area ng SLRP community na ating ilawan ang daladala nating mga imahen ng Inang Birheng Maria habang dinarasal ang rosaryo patungo sa groto ng ating simbahan. Ang sponsor po sa buwang ito ay ang BEC ng St. Dominic IV. At pagkatapos po ng misa, agad po itong susundan ng pagdarasal ng 2,000 Hail Marys. Ikatlo, isa sa mga kaganapan sa ating fiesta ay ang medical mission na gaganapin sa September 14, Sabado, 8 a.m. to 3 p.m. Magkakaroon po tayo ng dental, bunot only for 18 years old and above, medical, optha at legal consultation at services. Sa mga interesado, mangyaring magpalista lang po sa parish office. Ikaapat, sa darating na ika-21 ng Setyembre, sa ika-10 ng umaga, magkakaroon po tayo ng binyagang parokya para sa mga batang may edad 6 na gulang pababa. Bukas po ito sa mga kabataan dito sa ating parokya, kasama po ang ating mga mission area. Para sa mga nais na sumali sa ating binyagang parokya, mangyaring magparehistro sa ating parish office. Kailangan pong dalhin ang birth certificate ng batang bibinyagan. Ang deadline po sa pagpaparehistro ay sa September 3, 2024. Panghuli, sa pagpapatuloy ng ating Fiesta Novena Masses hanggang sa Sabado, September 22, ang 10 a.m. Sunday Mass po ay sa Tagalog at ang 5 p.m. na misa naman ay sa Ingles. Ang 6 a.m. at 10 a.m. Sunday Masses naman po ay naka-live stream broadcast sa internet sa buong schedule ng ating Fiesta Novena. Maraming salamat po.
Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Natapos na ang banal na pagdiriwang, humayo kayo upang mahalin at paglingkuran ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Lumuhod po ang lahat.